Hello! We were tasked to do a local interview to local technicians. We are here at Kalumpit Poblacion, Bulacan. And now we're going to do some interview to local technicians. Here we go. We are BSIT students po sa Labs Santo Tomas po. We would like to sana interview po sana. Ingan po namin yung konting oras niyo para malaman po yung experience niyo as a technician po. No? So ano pong pangalan nila, sir? Mon Cruz. Can you tell me about yourself po? Kahit kami. Like, ilang years na po kayong technician? Okay. Let me show. Kuna may ID ko. This ID will show you everything. Ayan. So boys po sa ID ni Kuya, no? Si Oh. Sir Mon. Siya po ay media broadcaster. And ano yung information? Ayan po. Siya po ay system engineer, no? Okay. Paano po kayo nagsimula hanggang sa until you became what you are right now? Actually, graduate ako ng computer programming. PBase 3 Plus. Actually, second course ko yun. And then sa trabaho, hindi ko naman na-apply. And then, after nung mag-resign ako, nagtayo ako ng computer shop. Tapos, pumasok ako dun sa TV broadcast. Under TV5 kami ngayon. Oh, TV5. So, MPBL, hawak namin yung Basketball Association. Nice. Kami ang nagpapalabas sa TV noon. So, other question. Next po, can you describe po the first time when you had to build or repair computer? Like, do you feel anxious po or kinakabahan kayo? No, actually wala akong alam sa repair ng computer dati. Masipag lang ako mag-aral online. Yun lang. So, I'm working in computers for 15 years. Up 15 years. Sa tagal po Ang problema ko lang programming, hindi ko na na-pursue kasi ang dami ko rin trabaho ginagawa. Naging part-time ko lang to. Di ba? Nasa hilig lang. Hilig ko lang. Hindi ito talaga main source of the income ko. So, sa 15 years niyo po na technician, naka-encounter na po ba kayo? Halos na mga customer na nagagalit na kapag... Actually, just na hindi ka computer technician, any repair service, you will encounter. Merong natutuwa, merong unsatisfied, at meron ding hindi pa kakaunawaan dahil as a technician, dapat explain mo sa kanila kung bakit gano'n. So, in the end, magsasorry sila sa'yo, maunawaan nila kung bakit mo ginagawa yan. So, sila ang hindi nakakaalam, dapat sila ang i-explain mo sa kanila kung bakit. Kasi mas madaling silang magalit. Ang walang alam mo, madaling magalit. Tanda mo yan. Next. So, may mga instances po ba na or kung meron na nag-failed ka dun sa nire-repair nyo na computer? Kasama yung fail. Kasama yung fail sa pagre-repair. Sa lahat ng kasama yung fail. And then, in that circumstances, you will learn. Lahat, kahit na anong matagumpay na hindi na-fail. Kahit na si Abraham Lincoln, 6 time naging kumandidatong pagka-president. Tawag sa nanarong president. It's a part of any line of industry, lahat ng it's very common. So, next question po tayo. How do you stay current with the technology? How you stay active or updated po? Gaano po kayo up-to-date sa latest? Well, it's the internet. Everything is there. I mean, What you need to do is read. Yun lang. pero may pina-follow po kayo ng mga page or tech vlog? Well, kung gusto talagang matuto, you read. Lahat, susundin mo yan. Lahat papasahin mo. Okay. So, next question po. Halimbawa po sa BSOD, ano po yung mga nagiging common problems ng BSOD? Ano? I mean, alam... BSOD. Pakiano may BSOD. Nakalimutan ko rin. Hindi po kayo masyado. Yung ano po, yung Meaning ng BSOD. blue screen on debt.
Tama ba? Blue screen of death. Yan, naalala Ano ko po yung na. mga nagiging common cause nila? Usually yun. Ang blue screen of death caused by hardware trouble. Hardware trouble. Hardware yun. Ang system, din siya nag-blue screen kasi ang system, sinasabi niya kung anong problema. May, matuto ka lang magbasa kung ano yung problema doon. Andun siya, sinasabi niya error. So, blue screen of death means nothing. Wala ka mababasa. So, it is sa hardware. Okay po. So, as a technician po, sir, no? What can you advise po to those students na willing mag-aral, no? Gusto mag-aral ng computer technician? Well, advice ko sa'yo, hindi lang technician. Kailangan gusto nyo yung ginagawa nyo. Yes po. Kahit na ano ang gawin nyo, kung hindi nyo gusto, hindi kayo magtatagumpay. Makukulong kayo. You feel in the end, prisoner lang kayo. Ginagawa nyo ang hindi nyo gusto. Yes po. Kahit na gaano ka lawak yung pinag-aralan nyo, kung hindi mo naman gusto, iwanan mo. Kung nag-enjoy ka sa malita to, yun ang gawin mo. Kaya yan ang buhay. Hindi mo kailangan mag-earn ng pera. Mahalaga lang, mabuhay ka ng gusto mo yung ginagawa mo. Yan ang pinakamagandang payo ko sa inyo. Unfortunately, we had to relocate to Apalit since we couldn't find any available technician in Kalumpit Poblacion. Quick note, our next technician wanted to do an audio-only interview. He stated that he's not good with cameras and we respect that. Pwede po namin malaman yung pangalan nyo. Pangalan ko ay Willie Pineda. Experience po sa pagre-repair ng computer. Actually, yung pagre-repair ng computer, medyo mahirap din, lalo na kung wala kang mga experience. Kasi lalo na, minsan kasi kala mo ganun lang yung sira, tapos iba pala. Pangkaraniwan kasi pag nag-display yung computer, pwedeng possible na board yun, memory card, at saka processor, yun lang. Can you describe po the first time when you had to mag-repair ng computer? Describe. Halimbawa po, like do you feel anxious or kinakabahan, gano'n? Hindi naman, okay lang kasi sanay na rin naman ako eh. Pero naka-encounter po kayo ng mga customer na, halimbawa, nagagalit, gano'n. Hindi naman natin kasi maiiwasan yan. Pero actually, sa One Lord, wala pa naman ako na-encounter na ganyan. Kasi pinapaliwanag naman kasi namin yung mga pwedeng possible na sira or yung ano. May mga instances po ba na kung meron man or nag-fail kayo doon sa nire-repair ninyong computer? Marami naman nagpipilter, lalo na kung motherboard sira nila. Siyempre, kung wala kang stock na motherboard na ganun, hindi mo ma-repair yung sa kanila. Tapos papaliwanag mo sa kanila yan na maayos. Kasi yung motherboard kasi, by ano yan compatible eh. Hindi lang siya na ng processor tapos maka-compatible siya. Hindi dapat compatible yung processor at saka yung motherboard mo. How do you stay current with technology? Halimbawa po, how you stay active po, updated sa technology? Gaano po kayo up to date sa latest na computer advancement? Halimbawa, may pina-follow po ba kayo na page or meron ba kayong pina-follow na tech blog na nagpo-provide ng update as soon na sa mga bagong information? Nagtutulungan lang rin kami kung sakaling di namin alam. So, ano po, parang Communication connections lang, no? Ano po yung mga common causes na na-encounter nyo? Halimbawa sa mga storage like hard drive. Sa mga hard drive kasi, pangkaraniwan, pag nagbo-blue screen na yung mga hard drive, possible na nasisira na yon. Tapos, pwede rin siyang possible na RAM. Depende sa storage. Pero pag laging nagkukurap yung OS mo, operating system, matik na yon na hard drive na yon. Nagpapalit na yun. So, as a technician po, what can you advise po sa mga may desire na gusto maging technician po? Ma-advise ko lang sa kanila, mag-study hard sila, tapos mas i-focus nila yung actual repair kesa sa mga study. Kasi sa actual repair talaga, makikita mo yung mga na-diagnose mo na mga possible na sira. Kasi sa study kasi na hindi sa mga hindi masyadong pag self-study, mas okay pa yun. Kasi matututunan mo lahat. Yan lang.
So kanina no, habang in-interview ko si Sermon, maraming pumasok sa isip ko, and it makes me realize na maraming bagay. Like yung hindi tayo dapat masapatan sa nalalaman natin. As a BSIT student ay dapat hindi nawawala yung perseverance natin na mag-explore o mag-aral. At mahalaga yung curiosity natin sapagkat yun yung magpupush sa atin na maboost yung knowledge natin sa specific task. Ako nga po pala si Noel P. De La Cruz Jr. Ang natutunan ko ngayon sa interview na ginawa namin or sa aming ginawang proyekto is na-realize ko na dapat tayong mag-aral ng patuloy kasi sabi nga nila dapat natin mag-keep up sa trend lalo na sa technology. At na-realize ko din na kung gusto mo magkatrabaho, sundin mo ang iyong passion dahil mas masuhubugin ka nun para ipagpatuloy mo ang best mo sa trabaho. Yun lamang po. Okay, ako, my name is Lucy Rian Y. Pasha. Ang nalaman ko sa interview na to at project na to ay kailangan maging flexible tayo sa lahat ng bagay para magka-experience ka sa iba't ibang bagay. Try and try pa rin talaga. Yun yung pinaka nalaman ko sa interview namin na to. Try and try para mag-succeed. I'm kasi James Sambawa. Ang aking natutunan sa interview na to ay yung wag kang matakot magkamali kasi especially as a student. It's part siya ng grow. It's normal. Kaya kailangan lang talagang study hard and mag-spend ng time sa pag-aaral. Failure is part of success. Yun lamang po.